Ako si Maria at ito ang aking kwento. Malakas ang pagkabog ng dibdib ni Belle habang nilalabas niya ng apartment building sa Sheena. Gaya na umalis siya kanina sa fire exit, din sila dumaan ng anak upang walang makakita sa kanilang dalawa na umaalis. Ang paalam niya sa mga nagbabantay sa kanila, bababa lang silang mag-ina sa mismong apartment ng dalaga at may kukunin. Sinundan sila ng tauhan, subalit hanggang sa labas ng ito ng apartment ni Belle. Lingid sa kaalaman ng mga tauhan ni Sebastian, yun na ang huling pagkakataon na makikita nito ang mag-ina sa reyon dahil sa fire exit na lumabas sa mag-ina. "Mama, where are we going?" Innocenteng tanong ni Sheena sa ina habang binabagtas nila ang eskinita patungo sa main road. Bahagya na nakalayo ang mag-ina sa apartment building at konti na lang makakahinga na rin na maluwag si Belle. "Just somewhere, Chiquita." Anang dalaga, inayos ang pagkakaraga sa anak bago dinampian na masuyong halik ang pisngi nito. "What about my doll, Mama?" Kumurap si Belle. Lihim na napaungol. Sa kanyang pagmamadali kanina, hindi niya na napulot ang doll ng anak. Ilang peras lamang ng damit, personal items at passport sila mag-ina ang laman ng kanyang oversized bag. Wala na sa isip ng dalaga ang iba pang bagay kanina. All she could ever think of was how to get out of her apartment and leave the place altogether. Nanikip ang nanamunan ni Belle sa pagpipigil ng iyak. That place has been so good for her for the last 3 years. She made new friends, working things she wanted, and gave birth to her most precious gift from the heavens, her daughter, Sheena. At ngayong aalis siya roon, pakiramdam niya dinudurog ang kanyang puso. Balik na naman siya sa pagtatago at pagtakas sa kanyang nakaraan, hindi niya matakas-takasan. The only difference now, instead of running away, she's going back to where the chaos in her life had started. Marahang umiling si Belle, mabilis sinamig ang sarili. "We'll just be quick, Chiquita. Your doll won't be too sad, I promise." Pagsisinungaling ng dalaga, lalong binilisan ang paglalakad. Ilang sandali pa narating din nila ang main road. Pagdating doon, nakita niya agad si Rodolfo na lumabas na isang taxi at kumaway sa kanya. Agad tinumbok ng dalaga ang taxi at mabilis lumulan doon. Sunod na sumakay si Rodolfo. Ito rin na nagsabi kung saan sila patungo. Sinabi niya rito lahat maging kanyang plano dahil alam niyang hindi niya magagawa yun na mag-isa. She needed help, and whom can she turn to but just Rodolfo? Always Rodolfo. "Nakuha mo ang lahat ng kailangan ninyo?" Kaswal na tanong ni Rodolfo kay Belle maya-maya. Tumango lang si Belle. Niyoko sa Sheena na nooy kandong ng dalaga sa may backseat ng taxi. Walang kaalam-alam sa mga nangyayari o mangyayari pa sa kanilang mag-ina. Tipid na ngumiti si Rodolfo bago tumingin sa labas ng sasakyan. Gayun din ang ginawa ni Belle. Inabala ang sarili sa pagtingin sa mga landmarks na sigurado siyang mamimiss niya pag alis niya roon. Namayani ang katahimikan sa loob ng sasakyan pagkatapos. Sa airport sa labas ng Barcelona, ipinahanda ni Alexandra ang private plane na gagamitin na mag-ina paalis ng bansa. Yon na naging pasya nito upang hindi maging takaw tingin sa mga tauhan ni Sebastian ang pag-alis ni Belle at Sheena. Belle bit the insides of her cheeks. She was aware of the rift Alexandra and Sebastian had years ago. Ayaw na sana niyang mangyari yon, kaya lang Sebastian had left her with no choice. He said he needed a wife, a family. She tried her best to give him that, but he just punished her, tortured her with ruthless ways, and yet her heart hoped for a better future with him. A hope that Sebastian himself crushed little by little as the days passed. He doesn't even have the decency to face her, tell her face to face that he does not need her and Sheena anymore, that his priority shifted back to Lavender, the girl he's supposed to marry before she entered into the picture. Siguro mas madali sa kanyang tanggapin ang lahat kung kinausap lang siya ni Sebastian. Hindi yung para siyang asong naghahabol dito para sa proteksyon nilang mag-ina. Upang masaksihan lamang na totoong si Lavender nga ang ina at lupag nito sa mga araw at gabing nagdaan, kaya't naroon siyang muli. Durog ang puso habang tumatakas sa kanyang mga kaaway. How did she manage to complicate her life further? She doesn't know. Pagdating sa airport, si Rodolfo ang unang bumaba ng taxi. Kinarga nito sa Sheena at tinihatid sila sa private hangar kung saan naghihintay ang eroplano na inihanda ni Alexandra para sa kanilang mag-ina. Pagdating sa private hangar, sinalubong sila ng isang piloto. "Señora Belle, I'm Enrique and I'll be your pilot for today's flight." Pagpapakilala nito. "Let me help you with your bag," sabi pa nito.
Maingat na kinuha mula sa dalaga ang oversized bag na kanyang hawak bago sumunod sa piloto na nagpatiunan ng naglakad patungo sa private plane. Pagdating sa ibaba nun, masuyong kinintilan ng halik ni Rodolfo ang buhok ni Sheena. "Take care, Chiquita," anang binata, nangilid ang luha. Labagman sa loob ng binata ang pag-alis ng mag-ina. Nakapa malapit sa kanyang puso, alam niya wala rin siyang magagawa upang protektahan ng mga to. Inosenteng yumakap si Sheena kay Rodolfo. "Si, Tio," anang bata. Pumikit si Rodolfo. Pilit inuukit sa kanyang alaala ang yakap na yon ng anak-anakan. Oh, how he wanted to call them his, but they were never his and never will be. "Please don't forget me, Chiquita," bulong ng binata, marahang nagmulat ng mata. "Susubukan kong tumawag pagdating namin ng Maynila." Annabel, nangingilid na rin ang luha. Di niya alam anong buhay ang naghihintay sa kanila ni Sheena sa Pilipinas. There is a big possibility that they might never see each other again, and there are words she wanted to say. "Rodolfo, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, pero gusto ko magpasalamat sa lahat na nagawa mo sa aming mag-ina. Kulang ang mga salita para sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal ninyo ni Tia Lucila sa amin ni Sheena. Hindi ko kayo makakalimutan, pangako. Kapag kaya ko na, kapag maayos na, babalik ako, kami ni Sheena, at susubukan kong suklian lahat ng kabutihan na ginawa ninyo sa amin. Mabuhay ka lamang ng masaya, Belle. Sapat na yun sa akin ni Mama." Humikbi na si Belle, yumakap na sa kaibigan. Kung maaari lang sanang turuan ang puso kung sinong mamahalin. Matagal niya na sigurong pinili si Rodolfo, kaya lang sandali pang nanatiling magkayakap ang magkaibigan, hanggang si Rodolfo na rin ang kusang bumitiw. Masuyong pinunasan ni Rodolfo ang luha ni Belle bago ibinalik dito si Sheena. "Bye," Annabel sa basag na tinig. Ngumiti si Rodolfo, maliit na kumaway. "Hasta luego, Mirabella." Yun lang bago tuluyang umakyat ng private plane si Belle. Pabalik sa kung saan nagsimula ang lahat ng gulo ng kanyang buhay. "I quit, Conrad. Ayoko na magpanggap. Malapit na kaming bumalik sa Italy ng pamilya ko. You better wrap up everything that you needed to do today or you will need to drop the case about Don Luther." Nahuli na rin ang main suspect. Ayoko nang bumalik pa sa mansyon ng mga Galvaro mamayang gabi. Ani Sebastian nang ipatawag niya si Conrad de Alexos sa kanyang bagong hotel suite, kung saan tumutuloy ang binata tuwing gabi sa nakalipas na ilang araw matapos niyang pumayag na magtrabaho undercover para kay Conrad. Umalis siya sa dati niyang hotel suite/office dahil alam niyo ni Lavender. And lately, Lavender had been clinging to him more and more. Bagay na nung una pa lang alam na niyang mangyayari. But what can he do? His hands are tied. But with what happened to Belle, wala na siyang panahon sa iba pang mga bagay now that his own enemies are after his family. Kung gusto niyang maayos na ngayon din ang kasunduan nila ni Conrad, kailangan niyang umuwi sa kanyang mag-ina. Conrad de Alexos and the police force are working on Don Luther's untimely demise. Malaki kasi ang hinala ng mga pulis na hindi ordinaryong atake sa puso ang kinamatay ng Don. At dahil masyadong iwas si Lavender sa mga pulis, minabuti ng mga tong magpatulong sa Aquila Nera, ang intelligence company na kinabibilangan ni Conrad. Subalit nang madawit pati pangalan ni Sebastian sa mga suspect sa pagkawala ng Don dahil sa pagtatalo nila nung huli silang mag-usap, minabuti ni Conrad bigyan ng option sa Sebastian to work for them, gain Lavender's trust, and finally reveal the real reason behind the untimely death of the Don, which in turn would prove his innocence. Tutol ang binata nung una, subalit alam na Sebastian, magiging malaking epekto sa DFC kapag lumabas sa media ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa kamatayan ng Don. Handa pa naman ng kontrata sa collaboration project nila ng mga Fujikawa. A scandal is not what he needs right now. Kaya naman, labagman sa kanyang kalooban, pumayag si Sebastian na gawin ang plano ni Conrad. Di siya umalis sa tabi ni Lavender habang lihim na kumikilaw sina Conrad sa pagkalap ng ebidensya tungkol sa biglaang pagpanaw ng Don. Sebastian served a distraction to Lavender. He would act sweet in front of her and everyone upang mapaniwala niya ito na totoo ang concern na pinapakita niya rito. Sa gabi, siya mismong nanlalagay ng pampatulog sa iniinom nitong supplement drink. In the morning, akala nito natulog tong nasa kanyang tabi, gayong ni minsan. Di siya nagparipas ng gabi sa mansyon ng mga Galvaro. Doon siya sa kanyang hotel suite tumutuloy. Ayaw din niya magsabi kay Belle because the less she knows, the safer she is. He might tell her eventually after that mission is over, which he hoped to be now.
Di pa lumalabas ang resulta ng full investigation namin tungkol sa kaso Sebastian. Kakahuli lang sa dating katulong ng mga Galvaro na pinaghihinalaan naming may gawa sa krimen. Ni hindi pa to umaamin, we need more time to... Bullshit! Gigil na putol ni Sebastian sa kaibigan. I cannot be working too much on this mess just to prove my innocence because I am innocent, Conrad. I shouldn't be here. Dapat nandun ako sa tabi na mag-inakot. Alam kong alam mo yan. Marahang nagbuga ng hininga si Conrad. Tinatansya ang mga isasagot. I understand your frustration, Sebastian, but this is how the process works. We wait before we move. That way, more lives will be spared. Umpisa ng binata at namulsa. If it is of any consolation, si Pablo mismong tumututok sa kaso mo laban kay Orlando at sa iyong papa. Pablo will not stop until he takes the truth from your father and stepbrother. Ang Pablo na tinutukoy ni Conrad ay ang mismong boss nito sa Aquilanera. Ito mismong humawak sa confession ni na Alejandro at Orlando simula pa ng mahulito kahapon. Subalit ayon sa kanilang last update, wala pang inaamin na kahit anuman ang madatrasto. Bagay na lalo nagpapainit sa ulo ni Sebastian. Kumigting ang panga ni Sebastian, pilit na nagpakalma ng emosyon. Kung alam lang niyang ganon kalaking gulo ang idudulot ni na Don Luther at Lavender sa kanyang buhay, nun ka siyang papayag sa kasalang inalok ng mga to, but it is what it is. Naroon na siya. His hands are tied until the authorities can confirm his innocence. Magsasalita pa sana sa Sebastian subalit tumunog ang cellphone ni Conrad. Pablo, umpisa ni Conrad nang sagutin nito ang tawag. Sandaling tumingin kay Sebastian, umigting ang panga. Alright, we'll be there in a few minutes. Dugtong ng binata bago tinapos ang tawag. Well, is it good news? Tanong agad na Sebastian kay Conrad. Pablo will try another way, making Alejandro and Orlando confess. How? Through Evangeline. Nasa police station daw ang stepmother mo. She surrendered herself to the authorities. Ang sabi niya, may kasalanan din daw siya. Agad nagbuhol ang kilid ni Sebastian. What? What did that old hag do? Lalong uminit ang ulo niya na malamang may ginawa rin ng asawa ng kanyang ama. I don't know. Mabuti pa, pumunta na lang tayo sa presinto nang malaman natin. Pinagmamadali ako ni Pablo, we need to go. And Conrad, bago nagpatiunang, lumabas ng hotel suite ni Sebastian. Bago siya sumunod na mabilis na hinarap ni Sebastian si Javier. Well, Isabel and Sheena, nasa apartment po ninyo. You sure? 100% sir. Ibilin mo sa mga tauhang bantayan silang mabuti? Yes, sir. Nagbuga ng hininga si Sebastian. May bigat sa kanyang dibdib na ayaw maalis. Kung takot ba yon o pag-aalala, di alam ng binata, basta't iisa lang ang alam niya. Hindi na alis ang isip niya sa kanyang mag-ina ngayon man o sa mga nakalipas na araw. Alright, after today, malinis ko man o hindi ang pangalan ko, sasabihin ko na kay Belle ang lahat. Anang binata bago sumunod kay Conrad, hoping that today, all of those things bothering him will come to their end. Tahimik sa Sebastian habang pinagmamasan si Evangeline sa interrogation room. Nasa viewing room ang binata sa kabilang silid. Kasama niya ron sina Conrad, Daniel at ang hepe ng pulis. Nasa saan sina Orlando at ang papa? Akala ko ba ongoing din ang interrogation sa kanila? Bulong na Sebastian kay Conrad. They are there somewhere, just watch. Ani Conrad, ang mga mata, nasa two-way viewing window na nakatapat sa interrogation room. Barahang pinuno ni Sebastian ng hangin ang dibdib. He needs to keep his cool. He knew interrogations could take some time, yet he does not have so much of that. Kailangan niyang umuwi sa kanilang apartment at tingnan ang kanyang mag-ina. Maya-maya pa pumasok sa interrogation room ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng black leather jacket at combat boots. Naglapag to ng folder sa mesa sa harap ni Evangeline bago umupo sa bakanting upuan sa tapat na matandang babae. Agad na bumukas ang takot sa mukha ni Evangeline. Nagpalingalinga, sa isip walang iba. Naroon siya upang iligtas ang kanyang anak at asawa. Mrs. Carpio, come. Feeling nervous? Happy? Ready to tell the truth? Ani Pablo, seryoso. Marahang tumango si Evangeline. I will tell the truth. Tumango-tango si Pablo. Very well, let's start with your son Orlando. Ani Pablo, kasabayang pagbukas ng ilaw sa kabilang bahagi ng interrogation room. Naroon din sina Alejandro at Orlando, nakaupo sa tig-isang upuan, nakaposa sa likuran ng mga kamay at may bantay ng mga pulis sa kanilang tabi. Do not say anything, Evangeline, sigaw ni Alejandro. I will throw you out of this damn place if you ever speak and... Di na natuloy pa ni Alejandro ang naisabihin nang bigla,
Tumayo si Pablo sa kanyang upuan at inundayan ng suntok sa mukha ang matandang lalaki. Agad tong napaubo. Dumura ng dugo bago pumutok ang labi. "Shut up, Carpio. I'm talking to your wife," ani Pablo. Bumaling sa pulis sa likuran ng dalawang lalaki. Agad kumilos sa mga tot na lagyan ng duct tape ang bibig ni na Alejandro at Orlando. "Well, where are we?" "Ah, your son, Orlando," ani Pablo habang naglalakad pabalik sa upuan nito. "Tell me, Evangeline, do you know about your son's plan to abduct Mr. Sebastian Carpio's wife?" Alanganing sumulap si Evangeline sa pwesto ng asawa at anak bago muling binalik ang tingin kay Pablo. "No. What about your husband? Do you know it was your husband who ordered your son to follow Sebastian's wife wherever she goes?" Kumarap ulit si Evangeline, lalong naguluhan. "I don't know." Nag-ingay si Alejandro. Pinilit magsalita sa kabila ng duct tape sa bibig nito. Tumayo ulit si Pablo. Inilang hakbang ang pwesto ni na Alejandro at Orlando bago marahas tinanggal ang duct tape sa bibig ng mga to. "You are saying?" ani Pablo. "I did not tell him to follow Belle. I did not give any instructions to this stupid piece of shit," sabi ni Alejandro, tumingin kay Orlando. "What are you saying? Orlando said it was you who planned everything out. He even said you planned the kidnapping to get a bigger part of your inheritance." Si Pablo ulit, kaswal. "So who's telling the truth, Alejandro? You or your stepson?" "I'm telling the truth. It was all him. He planned everything," mabilis na sagot ni Orlando. "Yes, my son cannot do that. Orlando will not—" "Shut the hell up. Your stupid son brought this to us. It's your son's fault." Nang gagalaiting bumaling si Alejandro kay Orlando. "Stupido. I should have just left you and your useless brother to the streets." "Enough. I've heard enough." Putol ni Pablo sa mga nagbabangayan. Makahulugang tumingin sa viewing window kung saan naroon sa kabilang bahagi nun sa Sebastian, subalit di alam ng mga kaanak nito. Sebastian was silent, yet clenching his fist hard. Konti na lang sa sabog ng kanyang galit. Di niya naman lubos maisip na ang kanya mismong ama ang may pakana sa pagtatangka kay Belle. Growing up, he never felt the affection of his father. Kulang na lang sabihin nito sa kanya ng harap-harapan na hindi siya nito mahal, but right now it's confirmed. His father never cared about him even one bit. Binuklat ni Pablo ang folder na nasa harap ni Evangeline at nilabas ang isang sulat, more like a note. "Are you familiar with this? I know your secret letters?" "Yes. That's the note my husband keeps on receiving from someone we don't know." "Shit, Evangeline. I said don't say anything." "What about this?" Si Pablo ulit, hindi pinansin si Alejandro. "Is this your husband's bank account number?" "Yes, but $500,000? I don't know what's that for." "Well, recently your husband transferred the amount to a certain offshore account in the Caribbean. We traced the money and it was credited to the real recipient of the amount, your son, Orlando." Ani Pablo, pinakita ang bank transaction naman ni Orlando. Napasinghap si Evangeline. Alanganing sumulyap sa anak, alam niya may nananakot kay Alejandro tungkol sa pinakaingatan nitong sekreto. Nitong huli humihingi nga ang nananakot ng pera sa asawa, subalit di niya lubos maisip ng anak pala mismo ang may kagagawa ng lahat ng yon. "It was you? It was you!" Gigil na sabi ni Alejandro, tumayo, sinubukan tadsakan si Orlando. "What do you know? Evangeline, did you tell him? Did you?" Singhal na matandang lalaki sa asawa na noon humahagulhol na. "No, I didn't. Please, Amar, believe—" "Shit, you both. I shouldn't have wasted my life with you." Si Alejandro ang gigil kahit pinipigilan na ang pulis sa pagpiglas. "What is your husband's secret, Evangeline?" Si Pablo. Lalong humagulgol si Evangeline, umiling bago nagmamadaling lumuhod. "She cannot tell. She must not. Just take me. Take me instead of my son and husband, please." Anito sa nagugulahang tinig. Umiling si Pablo. "We're not taking innocent people." "I'm not innocent. It was me. I killed Amelia. I pushed her to the stairs and left her there on the floor. It was Orlando and I's secret. I went to the mansion when no one's around and then we fought. I'm sorry, Alejandro. It was me. It was really me." Ani Evangeline sa pagitan ng pagkagulhol. Natulala naman si Alejandro. Di malaman ang iisipin. It was the first time hearing the confession. Di na nakatiis si Sebastian. Nagmadalitong pumasok sa interrogation room. He was ready to raise hell to the people who did nothing but hurt his loved ones, even killing his mother.
Subalit mabilis siyang pinigilan ni na Conrad at Daniel na agad sumunod sa kanya. Paano mo natiis mahalin ng taong pumatay sa asawa mo? Ani Sebastian sa ama sa mapait na tinig. Paano mo natiis pakisamahan ng isang mamamatay tao, Papa? Paano? Wala ka bang sasabihin? Pinatay ng asawa mo ang ina ng anak mo. Bumaling si Alejandro kay Sebastian bago. Huwag mo kong tawaging Papa, Sebastian. Hindi akong ama mo. Agad natigilan sa Sebastian sa sinabi ni Alejandro. Nahirapang iproseso ang katotohanan ng sinabi ng ama. Marahil kung isang bombang ibinagsak nito sa kanyang harapan, maaring mas nakipagbagayan pa niya. Subalit, kung sa bagay, noon pa man harap-harapan ang pinapakita ni Alejandro sa anak ang disgusto nito rito. Nang mamatay si Amelia, kulang na lang ipagtaboy ni Alejandro sa Sebastian na parang isang lumang laruan na matapos gamitin, bigla na lang itatapon o iiwan kung saan. Hindi nun maintindihan ng binata kung bakit gano'n na lang ang galit o pagkadisgusto ng ama sa kanya. He had always wanted to know why Alejandro does not treat him like a father supposed to be his son. Ngayong alam na ni Sebastian ang dahilan, hindi niya ama si Alejandro, kaya't wala itong binigay na anumang pag-aaruga sa kanya. Subalit kung hindi itong ama niya, ibig sabihin hindi siya isang Carpio? Kung hindi si Alejandro ang kanyang ama, sino? Right. You heard me right, Sebastian. Hindi tayo magkadugo. You can check my medical records. And compare to yours kung hindi ka naniniwala. You are not my son. Kaya hindi ko maintindihan si Papa kung bakit ikaw ang ginawa niyang tagapagmana sa lahat ng para sana sa akin. Sigaw ni Alejandro maya-maya na makita ang pamumuta ni Sebastian. Wala sana siyang balak isiwalat pa ang katotohanan, subalit ngayon ipit na siya. Sebastian must know his place. Kailangan itong malaman na hindi ito isang Carpio. Ngayong alam mo na ang katotohanan sa iyong pagkatao. How can you use my family's money against me, Sebastian? When you're just somebody else's bastard son. Tuya ni Alejandro kay Sebastian. That's enough. Conrad, escort Sebastian out of the room. Wait for me at the captain's room. Umpisa ni Pablo, pinatayo si Evangeline sa pagkakaluhod sa sahig bago pinusasan. Panay ang hagulhol nito. Agad namang tumalima sina Conrad at Daniel sa utos ng leader ng Aquila Nera at nilabas si Sebastian sa interrogation room. Dinala sa opisina ng hepe ng police station. Pagdating doon, umupo si Sebastian sa settee at agad nahulog sa malalim na pag-iisip. Dahil tama si Alejandro, he is just someone else's bastard. Paano niya maaatim na gamitin ang kayamanan ng mga Carpio sa totoong kadugo ng mga to? Bumigat ang dibdib ni Sebastian. Naghalo-halong iba't ibang emosyon. Now he suddenly doesn't know how to move forward. Tumunog ang cellphone ni Conrad. Agad itong humakbang papalabas ng silid. Sumaya niya sasagutin na nga lamang niya ang tawag. Sir, are you okay? Pukaw na tanong ni Daniel sa amo nang sila na lang naiwan sa loob ng opisina ng hepe ng pulis. Umiling si Sebastian, naguguluhan pa rin. He was trained to keep his level head in every situation and circumstance, but at that moment his logic is failing him. People say that the truth hurts. Well, the truth did not just hurt him. It shook and ruined every foundation of the truth he knew about himself. Gusto ninyong i-verify ko information na sinabi ni... No need. I knew from the very start something is off with Papa, kaya ayaw niya sa akin. Now everything makes sense. I am not his son. Maagap napigil na Sebastian sa tauhan. Sir, this could be just part of his diversionary tactics. Maaari kong pakilusin ang mga tauhan natin at... No, Daniel. We will think things through before we make a move. Sa ngayon, sapat na sa akin makita silang nakakulong. I need to check my resources. Kung hindi ako isang Carpa, I will never spend again a single penny from what Nono left me. Anang binata. Tumayo na mula sa settee. But sir, you are the legal heir of Don Fausto. May karapatan kang gamitin kahit saan ang kayamanan na iniwan niya sa'yo. Legal and moral are two different things, Daniel. I will stand with my decision. We will make do with my money and connections for now. Call Javier, inform him about my decisions. Also, sabihin mo ihanda niya na ang private jet at ang mag-ina ko. We will leave Barcelona before dusk. I will discuss my decision with Conrad. I'm really done with this mission. Anang binata. Mabilis naman tumalima si Daniel. Humakbang din palabas ng silid bago tinawagan si Javier. Hindi naglipat sandali, nagmamadali. Bumalik si Conrad sa loob ng silid. Kasama na nito si Pablo. He had a glum look on his face na hindi nakaligtas kay Sebastian. What? What is it?
Di napigilang tanong ng binata. Don Luther's maid already confessed. She said she was working for Don Marshall. It was Don Marshall who ordered the murder. Ani Pablo, ibinigay ang isang folder sa binata. Sandaling binasa ni Sebastian na nakalista sa dokumento bago $2 billion? Anito, sa lubong ang mga kilay. How did Alejandro owe Don Luther that much? Nagtatakang tanong ng binata. We looked into AC Foods and their bank accounts. Books really looked bad. Baon sa utang ng AC Foods, Sebastian. Umpisa ni Conrad. The company should have just closed years ago pero tinuloy ni Alejandro. Isang anggulong tinititigan namin na itong malaking pagkakautang ni Alejandro kay Don Luther. Don Marshall might have wanted help his nephew, hence the crime. Or another angle could be another family secret both Don Marshall and Alejandro don't want to be exposed. Salo agad ni Pablo. Nagsalubong na ang mga kilay ni Sebastian. Another family secret? Just how many damn family secrets do the Carpios have? It's the murderer herself who revealed the motivation of the crime. A family secret that apparently Don Luther knows. And I believe that whatever Alejandro told you in the interrogation room a while ago is still not everything, Sebastian. There's more. Seryosong sabi ni Pablo. Nagbuga ng hininga sa Sebastian, nagpakalma ng emosyon. How does this affect my request to stop working undercover now? Now that we already have the murderer's confession, you are free to go, Sebastian. Si Pablo, bumaling sa Sebastian kay Conrad. I'm flying back to Italy with my family. Paano sila papa, Orlando at Evangeline? May iwan sina Alejandro at Orlando dito sa Barcelona, Sebastian. Si Evangeline, she will be tried in Italian courts and she will be extradited in the day or two. Don't worry. I will personally look into their cases. I will give you updates lalo na kapag nahuli na si Don Marshall. Paniniguro ni Conrad sa kaibigan. It was nice working with you, Mr. Carpio. Ani Pablo, inilahad ang kamay sa binata. Ngumiti si Sebastian, nakipagkamay kay Pablo, nagpasalamat, bago tuluyang lumabas ng silid. Magulo pa ang lahat, subalit malaya niya nang makikita ang kanyang mag-ina. And that's all that matters to him right now. Paglabas niya ng silid, agad siyang sinulubong ni Daniel. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. What? Anong sabi ni Javier? Mabilis na tanong ng binata. Di agad sumagot si Daniel, nag-alinlangan. Tell me now, Daniel. Gigil na utos ng binata, his emotions already on the edge. Sir, nawawala po si Sheena at Mambel? Ano kaya ang gagawin ni Sebastian sa nalamang nawawala ang mag-ina niya? Mahanap kaya niya si Belle at Sheena? Sino kaya ang tunay na ama ni Sebastian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.